Good morning, si Doc Patrick po ulit ito at ang pag-usapan natin ay ang feast day ni Saint Apollonia. Si Saint Apollonia ay patron saint ng mga dentista. Dito, usually nagdarasal yung mga dentista sa kanya, lalo na pag magsisimula ng mga dental procedures para may isagawa mabuti naman ang mga dental treatments sa mga pasyente. Gayun din naman kung kayo ay nagdurusa sa pananakit ng inyong ngipin, so anything about the teeth, ay pwede kayong magdasal rin kay Saint Apollonia. Gabayan po kayo at hilingin po ninyo na in a way, mabawasan rin yung mga pananakit ng ngipin. Okay? So, si Saint Apollonia, ang feast day po niya ay tuwing February 9. So, ngayon araw po is February 9. Si Saint Apollonia ay pinanganak noon around 200 AD, Alexandria sa Egypt. Ang lugar na yan, yung Alexandria, ay pangalawang pinakamaunlad na bayan sa Egypt dahil mataas po yung trading po dyan at mga komersyo. Dahil malapit po yan sa Mediterranean Sea tsaka sa Suez Canal. In a way, yung mga nanggagaling sa ibang lugar ay may access po papunta po doon sa bayan na yon. Ang story po ni Saint Apollonia ay nagsimula doon sa kanyang parents dahil medyo nahirapan po silang magkaroon ng anak. So, humiling po sila na magkaroon ng anak, nagdasal po sila sa Diyos at hindi nagtagal at nabiyayaan sila ng isang anak na babae. Pinangalan po nila ay Apollonia. So dito, si Saint Apollonia ay pinalaki ng kanilang mga magulang na may pagmamahal sa Diyos. Nagtuturo rin sila ng mga magagandang asal at mga salita ng Diyos ay tinuturo rin po sa kanya. Nabaptize po siya ni Saint Leonin bilang isang Katoliko. At dito nagsimula na yung kanyang journey sa pagpipreach, pag-spread ng mga salita ng Diyos, pagtutulong sa mga nangangailangan, lalo na pagdating sa spiritual. Nung magtagal, ay naging isang deaconess siya. Ang isang deaconess po ay parang isang deacon, ngunit may mga limitation rin sa kanyang pagsaserve. Kasi ang isang deacon is malapit na rin, na-rank po yan, and towards priesthood na rin po siya. So sa mga panahon na yon, meron na rin pong tinatawag na Alexandrian mob. Ito yung isang parang civil war doon sa lugar na yon, in which nagkalat po yung mga violence, mga pananakit at mga pagpatay doon sa lugar na po yan. At maraming emperor na nagpalit na rin po dahil may mga incident rin na napapatay rin po sila dahil po dito sa tinatawag na Alexandrian mob. Isa po siyang parang civil war. At kapag nabalitaan na isa kang Kristiyano, sila ay susugod dun sa inyong bahay at kukunin yung mga ari-arian nyo. At may mga incident rin na pinapatay rin yung mga tao po doon. Dahil likely isang civil war na naapektuhan sa mga pamumuno ng mga emperador at lalong panlumaki ang gulo noong nanghulang isang parang propeta na magkakaroon ng isang malaking kalamidad sa lugar na yon. Pinaghuli at pinapatay nila ang mga Kristiyano at nagkaroon na ng mga violence sa mga lugar ng pinaghihinalaan nilang lugar ng mga Kristiyano at persahan, pinagnanakawan ang kanilang mga ari-arian. At dito, mga incident na to ay walang magawa naman ang mga otoridad. Nahuli si Apollonia at mga grupo niya sa utos sa kanya na talikuran na yung pagiging Kristiyano at magsalita ng hindi magaganda laban sa Christianity at umalis sa pagiging Kristiyano. Hindi pumayag si Apollonia. So ang ginawa, pinagsusuntok siya, lalo na doon sa muka, hanggang mabasag, madurog at matanggal ang kanyang mga ngipin. May isang kwento naman din na pwersahan, binunot naman ang ngipin ni Saint Apollonia. So, isang act ng torture po yun. Hindi po nagtatapos ang kanyang torture at
pinasya na patayin po siya doon sa nagbabagang apoy. So, ang ginawa po ni Saint Apollonia, nung nakatakas siya doon sa mga tao na humahawak po sa kanya, ay bigla na lang siyang lumundag at nasabing parang nagpakamatay na siya or nag-suicide. Nagkaroon po ng mga usap-usapan dahil po doon kasi ang pag-suicide ay hindi talaga pinahintulutan ng Catholic. Ngunit sinabi ni Saint Augustine of Hippo na ang ginawa pong ni Saint Apollonia na voluntarily na lang na nagpakamatay para ma-preserve yung kanya ring chastity at ma-prevent rin yung pag-renounce ng faith niya sa Christianity. Kaya ang ginawa po ni Saint Apollonia ay isang martyrdom po. Kaya naging saint rin po siya eventually. So dito po at balik po ulit tayo sa February 9 po ang feast day po ni Saint Apollonia, ang patron saint ng mga dentista. At if ever may mga pains kayo na naramdaman tungkol sa ngipin at medyo nahirapan po kayo dahil sa pain, pwede rin po kayo magdasal po kay Saint Apollonia at in a way, matutulungan po kayo na at least mabawasan po yung sakit po sa inyong ngipin. At yan po, yung sa mga dentista naman po, para nagdarasal rin po ang mga dentista para may sagawa naman rin po na maayos ang kanilang mga dental treatment sa kanilang patient. Okay, sa mga nanood dito sa vlog, maraming salamat. Until the next vlog. Bye-bye! Bye!